Maayong bungkog sa atong tanan, mga igsuon ko diha ni Kristo. Ako si Sharon, member sa Team Jesus Ministry. Ako magbahagi sa inyo sa maayong balita sa atong Pinoong Kristo. Sa Romano 6, chapter 6:23. Kaya ang bayad sa pagpapakasalan mao ang kamatayon, apan ang dasal sa Dios mao ang kinabuhing walay katapusan nga anak ang Jesucristo nga atong Ginoo. Amen. Tungod sa paghinugma sa atong Ginoong Jesucristo, nganhi kanato iyang sacrifice ang iyang ginabuhi alang sa ato upang maluwas kita. Pasalamatan kay kano kay atong Ginoo, grabe ka kaayo. Sa kunsa ang atong magpakasala, andam siya na sacrifice sa iyang ginabuhi tungod kay kinugmata niya. Sa iyang sakripisyo, mga igsoon, nakasinatan kita o ginabuhin walay katapusan. At unaw-unaw na grabe ang mga kalamidad, ang mga lindol, baha, bagyo na atong nasinatan karon. Hindi ka na rason na nasinatan na nato tungod kay wala kanya gugma. Gugma ta sa Ginoo o kana siya ang may upang magmatun ka na hapit na ang times o mauna niya ang panahon na bumalik ka sa iyahang sabakan. Magbago na kita o atong unahon ng atong Ginoong Hesus sa pamamagitan na ato siyang unahon sa tanan atong mga bulahaton ug ang kanyang mga sugo atong sundon. Di kaya nato ang maghimo sa mga butang na dili maka-Dios. Ug maurag nato mga igsuon, daghang salamat sa inyong sa mga namati karon buntaga. Hinaot ka na makatabang mi sa inyo na makabalong mo kung unsa ka maayo ang atong Ginoo, sumala man na unsang mga kalamidad ang atong nasinati karon. Dili kita mawad-an og paglaom, padayon ka sa atong pag-amtong o padayon ka sa atong paglaom na walay lain makaluwas ka nato kundi si Ginoong Jesucristo lamang. O maura ka ito maayong buntag sa tanan. Hallelujah. Isip ko na lang. May buntag sa tanan, sa Yapon. Padayon kami nga pamahagi sa mga salita ng Panginoong Hesus. Tungkol sa John 3 verse 36, it says here that believers in the Son have eternal life, but those who disobey the Son will not receive life and will face God's wrath. Okay, basaw na gusto sa iyo. Kainom na kagtubig. Chapter 3 verse 36. Ang motoo sa anak may kinabuhing dayon. Aman, ang dili mo sa anak, dili makabaton sa kinabuhing dayon. Magapabilin Ginoon kaniya ang kapungot sa Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Adto na tayo diskutan duha ka butang. Una, believers have
eternal life. Ang sumampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, whoever believes in the Son has eternal life. So this part of the verse promises eternal life to all who have faith in the Son. But pasabot, ang nakatuo sa anak sa Diyos, aduna siya'y kinabuhing Walay katapusan. Amen. eternal life. Ang dokang Wala, ay, slow connection. disobedient face eternal condemnation. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkaroon ng buhay sa halip, mananatili sa Kanya. Sa Kanya ang buot ng Diyos. But whoever does not obey the Son will not have life. Instead, the wrath of God remains on him. Klaro kayo sa atong gibasa sa mga pulong sa Ginoo. Kung dili ta mo obey o musunod sa anak sa Dios, adunay kapungot sa Dios. Ang Dios magapabili ninoong kaniya ang kapungot sa Dios hangtod sa kamaturan. Kung dili ta gusto nga ang Ginoo adunay kapungot kanato, dawat man nato ang kay wala kay mahimo para kinabuhi kung wala siya. Siya ang nanghatag kanato sa tanang butang. Kung ingon nato sa akong kaugalingon, ako ang tanang butang nga anaa sa ako tungod ko rin mangkialaman ako. Tungod kay powerful ko, tungod kay kato ko. Apan, dili kana ni mo maangkon kung wala ang Ginoong Hesus. Si Panginoong Hesus ang pag-iya sa tanang buka. Yes. Amen. Amen! Amen. So, nagaya sa diri nga, the word connects faith with obedience. Suggesting that true belief in Jesus naturally leads to following Him. Highlight that Jesus is the only way to obtain eternal life and salvation. Walay laing nato, walay laing dalan na atong kapainan, nga maangko nato ang kinabuhing dayon, kundi pinaagi lamang ka Panginoong Jesucristo. Jesus is the way, The truth and the light. mga kapatid, tingin natin ipaniwala ang pagdawat sa atong Ginoong Jesucristo. Kay sa gaingon ko na, sumiyagi na akong ipanunti, na wala kay mahimo sa atong kinabuhi kung wala kay Ginoo sa atong kinabuhi. Dili lang ako taman mga kaigsunan. Salamat sa inyong pagpaminaw sa among mga kibang. Share sa inyong mga tulong sa Ginoo. God bless and Jesus loves us. 1:14:6 Si Jesus mingon kaniya, ako mao ang dalan ug ang kamatuoran ug ang kinabuhi walay bisan kinsa nga makaabot sa amahan kundili pinaagi kanako. Amen. Maayong udto. Blessed afternoon mga kapatid. Morning. Morning. Una sa tanan, ako si Trisha na magkatangyaw sa kamatay sa atong Ginoong Jesucristo. Kami ni ay doon ang Team Jesus Ministry International. Kung katuna ako'y i-share sa inyo mga kapatid na maayong balita sa atong Ginoong Jesucristo,
Diri matod sa Juan chapter 14 verse 6. Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Hallelujah. Praise God. Kaigsoon, walay daan na atong gawaton sa Ginoong Jesucristo sa atong kinabuhi. Kay walay daing daan sa buong sa kamatuoran ng Jesus lamang. Samtang kita karon mga igsoon nga namataba sa punta, nagaginhawa pa, umuduol na ta sa atong Ginoong Jesucristo. Kay walay lain nga makaluwas sa atong kundi ang atong Ginoong Jesucristo lamang. Huwag mga igsoon, samtang nga kita karon nga mabuhi ka, nga mubalik ka sa atong Ginoong Jesucristo, magpaubos na sa iyaha. Kay kung dili tungod sa atong Ginoong Jesucristo, wala na karon diri sa kalibutan. Nga mga igsoon, nga higugma ta sa Ginoo, wala gihimo niya ang tanan para sa ato. Nga daghay nag-abot sa atong kalibutan karon nga kalamidad. Dili tungod nga dita wala ta higugma sa Ginoo. Buot hunaon nga giwarning ta sa Ginoo, kay gusto sa Ginoo nga bumalik ta sa iya, makadungtong ta sa iya. Yes. Jesus love us. Wala mahigsoon, samtang apay oras, balik na sa tong Ginoong Jesucristo. Kanya mao na itong mga igsoon. God bless us. Amen. Sa muli, magandang umaga mga kapatid. Sa araw na ito, binibiro na bahagi ang salita ng Panginoon. Pero ito ay aming ginagawa dahil kami ay may nasakit. So, sa mga oras na ito ay ibabahagi na naman namin ang salita ng Diyos na makikita sa aklat ng Juan, chapter 1, verse 12. So, sinabi dito, pagtanggap kay Kristo. Sa versikulo 12, natapuwag ang lahat na sa kanya'y nagsitanggap, ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa makatwid, bagay ang mga nagsisisampalataya sa kanyang pangalan. So alam niyo mga kapatid, hindi biro ang regalo na ibibigay sa atin ng Panginoon kapag siya ay ating tanggapin sa mga oras na ito ang kanyang pangalan, Jesucristo. Tatanggapin lang natin ay bibigyan niya tayo ng karapatang maging kanyang anak. Hindi biro na tayo ay magiging anak ng Diyos, pero sa mga oras na ito, kung atin siya tatanggapin, ay diretso or ura mismo na tayo ay kanyang bibigyan ng pagkakataon na magiging anak niya. At sa mga sandaling ito, magkaroon na tayo ng kapayapaan at kaginhawaan sa ating mga buhay. Sapagkat ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng kapayapaan, kaligayahan, at higit sa lahat kasaganaan. Kung tayo ay magbabasa sa kanyang salita sa araw-araw, ay mararanasan natin ang kanyang kapayapaan at kaligayahan. Diba, naranasan na natin ang lindol. Ilang bisis na tayong nilindol ng Panginoon at ngayon ay ang bagyong Lino at ang bagyong Juan. Pero kung tayo ay natawag lang sa kanyang presensya, ay hindi siya magkatubili. Nabigyan tayo ng
kaligtasan. Tatawag lang tayo sa kanya mga kapatid at hindi tayo bibiguin niya sapagkat ang Panginoong Jesucristo ay tapat sa kanyang mga promises o sa kanyang mga pangako. Mga kapatid, huwag na tayong magpatumpak-patuntik pa. Dapat natanggapin na natin ang Panginoong Jesucristo sa mga oras na ito. Yun, na kayo ay makarinig sa salita. Ito ay lahat talaga ng Panginoon na kami ang ginamit upang kayo ay makarinig sa kanyang salita sa araw na ito at sa oras na ito. Kami rin ay hindi biro namin ginagawa, pero dahil sa pagmamahal namin sa Panginoong Jesucristo, kaya ito ay aming ginagawa. Yes. So mga kapatid, maraming salamat sino man yung mga nakikinig sa amin sa oras na ito. Sana ipuin ng Panginoong Jesucristo ang inyong mga puso at tanggapin ninyo ang kanyang libreng kaligtasan. Yan lang po mga kapatid, ang aking may babahagi sa oras na ito. Maraming salamat sa presensya ng ating Panginoong Jesucristo at sa banal ng Espiritu. Maraming salamat. Amen. Thank you, Lord. Magandang araw po sa inyong lahat dito mga kapatid. Nais ko pong ibahagi ang isang napakahalagang mensahe. Isang mensahe ng pag-ibig at pag-asa na nagsimula mismo sa Diyos, sa ating Panginoong Hesus. Babasahin ko ngayon ang isang versikulo tungkol sa John 3 verse 16. It says here, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish, but have everlasting life." Okay, basahin natin sa Tagalog para mas maunawaan natin lahat. Sabi nito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Praise God. Hallelujah. Ang ibig sabihin ng John 3 verse 16, ang talatang ito ang puso ng Ebanghelyo na sinasabi natin ang good news o mabuting balita. Dito makikita natin, sinabi dito, "For God so loved the world." Ibig sabihin, sa pangungusap na ito, mahal tayo ng Diyos. Bawat isa sa atin, kahit makasalanan tayo. Ibig sabihin, kahit malaki ang nagawa natin kasalanan sa Diyos, ano pa man ang mga kasamaan na ginawa natin, handa siyang magbigay ng kapatawaran, magbigay sa atin ng panibagong pagkakataon sa ating buhay. Then, sabi rin dito, that He gave His only begotten Son. Ipinadala niya si Jesus para mamatay para sa ating mga kasalanan, bilang kabayaran sa ating mga kasalanan. Ang tindi ng pag-ibig ng Diyos sa ating lahat, makasalanan man tayo o hindi, dahil si Jesus ay namatay sa cross, alang-alang sa ating mga kasalanan. At sinabi din dito that whoever believes in Him, ang sino man mananampalataya at tumanggap kay Jesus ay magkaroon ng everlasting life. Ano ba yung everlasting
Christian life. Buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Handa ba kayo mga kapatid na maging makasama ninyo si Panginoong Hesus? Wala nang ibang pagkakataon. Nakaranas na tayo ng bagyo. Marami nang mga nangyayari sa ating kapaligiran. Ibig sabihin, malapit na dumating ang ating Panginoong Hesus. Gusto niyo bang makasama tayo sa rapture? Ito na ang pagkakataon na tanggapin ninyo si Panginoong Hesus sa inyong buhay para makasama kayo ni Panginoong Hesus. Ang pag-ibig ng Diyos at ang kaligtasan sa pamagitan ni Kristo. Kung handa kayong tumanggap kay Panginoong Hesus, kayo ay nailigtas at mabigyan kayo ng buhay na walang hanggan. Sa John 3:16, sinabi, for God so loved the world, ibig sabihin, mahal tayo ng Diyos. Kahit sino pa tayo, ang lahat ng ating nakaraan, anuman ang ating kasalanan. At dahil sa kanyang matinding pag-ibig, ibinigay niya ang kanyang bugtong anak na si Jesus upang mamatay sa cross para sa ating mga kasalanan. Hindi dahil karapat-dapat tayo, kasi hindi tayo karapat-dapat kay Panginoong Hesus. Hindi tayo perfecto, walang perfecto kahit isa sa atin. Ang kailangan lamang natin gawin ay mananampalataya at tanggapin natin si Jesus na ating Panginoon at tagapagligtas. Yes, Bilang amen. ating Panginoon at tagapagligtas. Amen. Hallelujah. Praise God. Glory to God alone, Almighty. Sa paggawa nito, tatanggapin natin ang kanyang regalo. Ano pong regalo na ibinigay ni Panginoong Hesus sa atin? Kung tayo ay tatanggap sa Kanya, ang buhay Na walang hanggan. Amen. Amen. Kaibigan, kung naramdaman mong gusto mo maranasan ang pag-ibig ng Diyos, buksan mo lang ang iyong puso. Sabihin mo sa Kanya, Panginoong Hesus, salamat sa iyong pag-ibig. Tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas. Yes, At amen. tandaan mo, sa sandaling iyon, ikaw ay anak na ng Diyos at may buhay na walang hanggan sa Kanya. Kaya mga kapatid, huwag na kayong mag-atubili. Ngayon na ang pagkakataon, tanggapin niyo na si Panginoong Hesus sa inyong mga buhay. At maranasan ninyo ang kapayapaan at ang kaligayahan kasama ang ating Panginoong Hesus. Yes, Lord. Thank you, Lord. Yun ang mga kapatid, marami pang kaming mamahagi ng mga versikulo. Makinig lang muna kayo sa amin.